O yan guys, bukod sa napakagandang tanawin na inyong makikita dito sa isla ng Batbatan, hindi nyo ba alam na nandito rin nanggagaling ang pinaka the best na daing na inyong matitikman dito sa balat ng lupa. Dito lang yan sa isla ng Batbatan. Pero promise guys, dito talaga yan sa Batbatan inyong matatagpuan ang pinakamasarap na daing dito sa Pilipinas. At alam nyo ba na yung mga daing dito ay ini-export at dinadala pa sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, at hindi lang dito sa Pilipinas, pati na rin sa labas ng bansa. So ayan no, dito sa Batbatan, nung pumunta kami dito, makikita nyo yung mga daing dito na nakabilad sa buhangin. At hindi lang yan isang klaseng isda, at iba't ibang klaseng isda rin yung dinadaing nila dito. At kung makikita nyo dun sa likuran, napakarami pang daing na hindi pa nila na ibibilad. At dito lang yan sa Sitio Kawit dito sa isla ng Batbatan. So bali dito pinoproduce yung the best na daing dito sa Pilipinas. Ay hindi ko nga lubos maisip na ganito pala ang paggawa ng daing at ang pagbilad dito sa isla ng Batbatan. So ayan, napakaraming daing. So iba't ibang klaseng isda at iba't ibang pamamaraan ng kanilang daing dito sa isla. Pero actually guys, malinis itong kanilang binibiladan na buhangin, dahil before naman nila itong biladan ng daing, ito naman ay kanilang nilinis. At ito nga no, tinry kong kunan ng video itong mga daing dito na nakalagay sa loob ng kaing. So ayan, merong mga daing pa dyan sa kaing, pero hindi ko lang kilala kung anong klaseng isda yung mga daing na nakalagay dyan sa kaing na yan. So yung mga daing na yan guys ay dinadala pa doon sa Iloilo, Capiz, at kahit saang lupalop ng Pilipinas nakakarating na yung daing ng barangay Batbatan Island. So yung Batbatan Island ay nandito lang yan sa bayan ng Kulasi. So ayan no, napakarami talaga yung daing dito sa isla ng Batbatan. Actually no, first time kong makakita ng ganito karaming daing na ibinibilad. Sa totoo lang talaga, first time ko talagang makakita ng ganito karaming daing. At dito ko lang yan na-experience sa isla ng Batbatan. At ito nga no, si Kuya, siya ay nagpa-picture. So hindi ko na siya isinama dun sa vlog. At yun nga, sa unang video na aking pinost, andun siya. At napakabait nga niya, at ako nga ay pinayagan na makunan ng video itong area kung saan sila nagdadaing. So after namin doon sa daingan, at kami nga ay nagpatuloy na mag-explore dito sa isla ng Batbatan. At ang nakagandahan lang dito sa isla ng Batbatan no, mababait yung mga tao, tapos malinis yung kanilang kapaligiran, pati yung dalampasigan. Yung isa sa main problem lang dito sa isla ng Batbatan ay ang tubig. So yun talaga yung pinaka problema dito sa isla ng Batbatan. Pangalawa, yung source of electricity. So kapag umaga dito sa isla, wala ka talagang makapagkukunan ng kuryente dito, except sa mga bahay na mayroong mga sariling generator at sariling solar panel. At maganda rin dito sa isla kasi meron na ditong signal dito sa isla ng Batbatan. So dito kami ngayon guys no, sa Sitio Kawit. I mean mali pala, nasa Sitio Kamanga pala kami guys. So andito yan sa katapat ng Palawan na area, yung Sitio Kamanga. At yung kabila naman, yun yung katapat ng Libertad, yung sa Boracay na side. Ayun po yung kanilang sanctuary area. So dito kami dumaong kahapon no, sa Sitio Kamanga. Tapos andun kami sa Sitio Bunlaw stay ng aming mga kasama. At ngayon nga no, kami ay nandito sa Sitio Kamanga. Bumalik kami dito at kami ay naglakad lang galing doon sa Sitio Bunlaw. So actually, habang kami ay naglalakad mula sa Sitio Bunlaw,
hindi kami na bored kasi napakaganda ng mga tanawin na iyong makikita at hindi naman masyadong kalayuan. So almost 30 minutes lang namin na nilakad mula doon sa Sitio Bunlaw papunta dito sa Sitio Kamanga. At ayun nga lang no, yung problem dito is sobrang init at summer nga ngayon dito sa isla ng Batbatan. At bukod nga no sa daing, meron din ditong product yung isla ng mga Batbatan, ayun na ang pagkukopra. So meron sila ditong kopra na dinadala doon sa mainland ng Kulasi kasi napakarami ditong puno ng niyog, puno ng saging. So ayun yung mga isa sa kanilang kinabubuhay dito sa isla ng Batbatan. Tapos marami din ditong kambing. So ayun din, nag-i-export din sila ng ng kambing mula dito sa isla papunta doon sa mainland ng Kulasi. At yung population dito no sa isla ay nasa 1,900 plus yung population dito. So hindi kasali doon yung mga bata na kaya kung ako sa inyo guys, try nyo rin yung isla ng Batbatan lalo na pag summer. At maganda dito pumunta kapag April at saka May kasi hindi masyadong malakas yung hangin at panigurado na may enjoy nyo yung moment dito sa isla kapag April or May kayo dito pumunta sa isla ng Batbatan. Kasi pag December to January and February, panigurado na malakas yung hangin tapos mahihirapan kayo sa pag transport mula doon sa mainland ng Kulasi at papunta dito sa isla. Ganun din yung pabalik doon sa mainland ng Kulasi. Kaya dito no, nag-i-enjoy talaga kami dito sa isla kahit na kami ay naka-on duty. So hindi pa rin namin maiwasan na mag-enjoy sa mga moment na aming naranasan dito sa isla ng Batbatan. So try nyo guys na puntahan itong isla ng Batbatan. So yung gagawin nyo lang po is mag-coordinate po kayo sa barangay officials para at least aware sila na kayo ay pupunta dito sa isla ng Batbatan at para sila ay makapag-coordinate sa inyo at kayo ay ma-assess nila kapag kayo ay pumunta dito sa isla ng Batbatan. So ayun na lang po, bye bye.